Ang Mount Marami ay matatagpuan sa bayan ng Maragondon sa lalawigan ng Cavite. Nagbibigay ito sa mga mountaineer ng kahanga-hangang tanawin ng mga bundok at baybayin ng Cavite. Ito ay nasa loob lamang ng 2 hanggang 3 oras na biyahe mula sa Metro Manila, kaya't ito ay naging isa sa mga pinakabinibisitang bundok malapit sa Metro Manila. Ang Mount Marami ay may taas na 405 metro mula sa antas ng dagat o 1,328 talampakan. Mas maliit lamang ito kaysa sa kalapit na bundok na Mount Pico del Oro. Gayunpaman, ang Mount Marami at Mount Pico del Oro ay may parehong katangian tulad ng pamumundok sa mga kagubatan, lupain ng mga sakahan, mga haligi, mga tor, at mga natatanging anyong bato. Ang Mount Marami ay may kabuuang haba ng trail na 22.7 kilometro pabalik at pabalik. Bukod dito, mayroon itong kabuuang pagtaas ng 580. Ang salitang Tagalog na marami ay nangangahulugang marami. Ayon sa sabi-sabi, ang bundok ay pinangalanan ng ganito dahil sa maraming higanteng bato na matatagpuan sa kahabaan ng daan. Ayon sa nakaraan nitong kasaysayan, ang Marami ay nasa ibaba ng antas ng dagat at ang orihinal na pangalan ng batong upuan ayon sa mga lokal na nakatira doon ay Nagbuo. Ang pangunahing jump-off point ng Mount Marami ay matatagpuan sa Barangay Ramirez sa bayan ng Magallanes. Ang bundok mismo ay matatagpuan sa bayan ng Maragondon, ngunit ang jump-off point nito ay nasa Magallanes. Bukod dito, ang pangunahing tampok ng pag-akyat sa Mount Marami ay ang iconic na upuang bato na isang monumental na komposisyon ng mga batong haligi na matatagpuan sa tuktok. Ang malaking composite na silyang bato ay nagbibigay sa mga manlalakbay ng 360 degree na tanawin ng lalawigan ng Cavite. Bahagi ng buong pag-hike ay dumadaan sa isang maayos na sementadong daan kung saan may ilang mga bahay na nakatayo malapit. Bumati kami sa mga lokal na nakatira doon ng may ngiti at magandang umaga. Pagkatapos noon, dumaan kami sa isang pababang dalisdis ng lupa sa loob ng 23 minuto hanggang sa malampasan ng aming grupo ang mahahabang linya ng pagbaba na sa huli ay nagdala sa amin sa ilog sa ibaba. Si Sir Jim, ang aming leader ng grupo, ang nagbigay ng daan upang akyatin namin ang iba't ibang mga bato kung saan kailangan namin tawirin ang natuyong ilog. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita namin ang matarik na daan ng pag-atake. Huminga kami ng malalim at nagpatuloy kami sa pag-hike. Umaakyat kami sa 4 hanggang 5 matatarik na bahagi na may ilang patag na bahagi sa pagitan. Pagkatapos, bumaba kami sa dalisdis ng bundok at narating namin ang patag na lupain kung saan makikita namin ng buong ilog. Gayunpaman, sa oras na yon, nagsimula ng sumikat ang araw, at ang daanan ay labis na vulnerable sa matinding sikat ng araw. Habang naglalakad kami sa loob ng halos 30 minuto sa isang bukas na parang, nakakita kami ng isang magandang lugar na pampapahinga sa ilalim ng isang linya ng matatangkad na puno. Talagang mabuti ito para sa amin dahil pinoprotektahan nito ang aming balat mula sa nakakapagod na init ng araw. Pagkatapos naming magpahinga ng 12 minuto,
Naglakad pa kami upang makita ang dulo ng bukirin at sa aming gulat, may isang pababang daan na humahantong sa isa pang madumi at maalikabok na kalsada. Walang paligoy-ligoy pa, nagsimula kaming bumaba ng mas mabagal hanggang sa marating namin ang bahagi ng kagubatan. Umaabot kami ng 1 oras at 10 minuto upang malampasan ang malawak na kagubatan kung saan makikita namin ang ilang magagandang bulaklak. Pagkatapos naming lumabas sa kagubatan, dumaan kami sa isang malawak na daan na may maraming iba't ibang uri ng mga puno. Mamaya, sa daan, nakita namin ang isang palatandaan sa kaliwang bahagi ng puno na nagsasabing dito ang daan patungo sa Mount Marami. Kaya nagmadali kami at pagkatapos ng ilang maikli na lakad, nakita ko sa aking sariling mga mata ang silweta ng Mount Marami at ang tinatawag na Silyang Bato o sa Tagalog, Silyang Bato. Ipinagpatuloy namin ang pag-akyat bago magtanghali at sa gitna ng trail, pakiramdam ko ay sobrang pagod na ako dahil sa tuloy-tuloy na matarik na pag-akyat. Sa aking palagay, mas mahirap akyatin ang Mount Marami kaysa sa Mount Pico del Oro. Kaya't nagpahinga kami muli sa kabubatang daan ng Mount Marami. Naglaan ako ng oras upang huminga ng malamig na hangin ng bundok. Habang nagpapahinga kami, makikita namin ang maraming tuyong dahon na nakakalat sa paligid at ang mga lumilipad na lamok na abala sa amin. Bilang resulta, naglaan lang kami ng 5 minutong pahinga. Nagpatuloy kami sa pag-akyat at isa sa mga miyembro ng grupo na si Jen ay ibinigay ang kanyang mabigat na bag sa guro upang mabawasan ang kanyang pasanin sa pag-akyat sa bundok. Lumakad kami ng mas mabilis dahil alam naming nasa aming mga daliri na ang tuktok. Mula sa bahaging may kagubatan at masusustansyang halaman, narating namin ang bahagi kung saan ang kabubatang kawayan ang nangingibabaw sa aming paligid. Ang huling bahagi ng mas matarik na pag-akyat ay ang pagdaan sa isang mas nakatabong daanan at isang mabatong bahagi. Pagkatapos, narating namin ang tuktok ng Mount Marami. Napakagandang pakiramdam sa tuktok ng isang maliit na bundok. Napakabighani ko sa napakagandang tanawin. Mula sa tuktok, malinaw naming nakikita ang mga kapatagan at baybayin ng Cavite, pati na rin ang sikat na Mount Pico del Oro. Sa kahabaan ng trail, sinabi ng aming guide sa grupo na ang Mount Marami ay itinuturing na isang labirint ng mga daanan dahil maraming mga manlalakbay ang naliligaw ng landas pataas at pababa ng bundok, lalo na kapag walang tour guide na naggagabay. Sa mga sandaling ito, natutunan kong pahalagahan ang bawat maliit na bagay sa buhay tulad ng tubig at enerhiya. Minsan ang pinakasimpleng mga bagay ang may pinakamalaking kahulugan. Dahil dito, palagi akong nagpapasalamat sa hindi karapat-dapat na kabutihan ng Diyos. Napakaganda at kasiyasyang karanasan ang umakyat sa Mount Marami. Nature trip kasama ang mga pinakamagagandang tao.